Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 5, talata 43 hanggang 48. Papuri sa iyo, Papuri sa inyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ng inyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong mga kaaway. Ngunit ito na walang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinapasikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makakasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang inyong iniibig, ano ang gantimpalang inyong hinihintay? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit sa iba? Ginagawa rin iyon ng mga heti, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. We call you.
Tucked in when you were always there. In troubled times, it's you I see. If first, that's all I need. I humble all I am unto you.
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All you ever said so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Of the goodness Itas natin ating dalawang kamay. Damin natin ang presensya ng ating Panginoon sa gabi ito. Come, Holy Spirit, fall afresh on me.
perfecto. Ikaw ang aming Savior. Ikaw ang aming healer, Panginoon Diyos. Ikaw ang nagligtas sa amin sa aming mga kasalanan. Ikaw lang, Diyos, ang totoong Diyos. Panginoon, patawad po sa mga kasalanan namin. Patawad po sa mga maling desisyon namin kahit alam namin yung tama, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga alam namin mali, pero hindi pa rin pero ginawa pa rin namin, Panginoon. Panginoon, salamat po sa araw-araw. Salamat po dahil nandyan po kayo lagi. Salamat po dahil hindi niyo po kami nakakalimutang gisingin araw-araw. Kahit minsan nakakalimutan namin magdasal, Panginoon. Hindi niyo po kami nakakalimutang gisingin, Panginoon. Salamat po dahil nandyan ka po lagi sa mahirap na mga sitwasyon, sa madali, Lord. Lord, thank you dahil hindi po kayo umaalis kahit umaalis kami doon, Lord. Lord, salamat dahil tinatanggap niyo pa rin po kami ng buong puso. Tinatanggap niyo pa rin kami ng bukas palad, Lord. Thank you, Lord, dahil thank you, Lord, dahil nandyan po kayo lagi. Thank you, Lord, dahil nandito po kayo at hindi niyo po kami iniiwan. Thank you, Lord, dahil hindi po kayo nagsasawang mahalin kami, Lord. Thank you sa lahat, Lord. Lord, tinataas po namin ang aming mga problema, Lord. Lord, yung mga hindi po namin sinasabi sa mga kaibigan o sa pamilya, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil alam ko, ikaw lang po nakakaalam sa aming mga problema. Lord, tulungan niyo po kami sa aming mga schools. Tulungan niyo po kami sa bawat problema, Lord. Dahil alam po namin na nandyan po kayo. At Lord, itinataas po namin ang anak ni Tita Tina si Ian, Lord. Napagalingin niyo po siya at bigyan niyo po siya ng lakas, Lord. At lahat po ng may mga sakit po dito nararamdaman, physically, mentally, or emotionally, Lord. Lord, tinataas po namin, Lord. Napagalingin niyo po ang bawat isa, Lord. Lord, protektahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng lakas, Lord. Lord, alam po namin mahirap ang buhay, Lord. Pero alam po namin nandyan ka at walang mas malakas kaysa sa inyo, Lord. Ikaw lang ang malakas, Lord. Kaya itinataas po namin ang lahat ng mga pinagdadaanan namin. Lord, we surrender, Lord. We surrender all of this to you, Lord. We surrender everything, Lord. Kasi hindi namin kaya. Kasi tao lang kami, Lord. At ikaw ang aming Diyos, Lord. So, tulungan niyo po kami, Lord. At itinataas po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, come, Holy Spirit, fall afresh on me. Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Hallelujah, hallelujah.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us glorify the Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank the Lord. Sa pangalan ng Diyos, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nagsusupport po sa ministry. So, nirequest po namin na magkaroon din sila ng sponsoring sa prayer meeting. So, katulad din po ng mga Biblia Rasal, meron din po silang patron saint na gagabay sa kanila, and through the intercession ng patron saint, matulungan po sila at dala ang kanilang panalangin sa Panginoon. So, para makilala niyo po yung patron saint na napili po para sa BOG Youth Ministry, may pinrepare po kaming video tungkol sa buhay po ng patron saint nila. Yung peace officer namin, pinaka nakakagulat sa lahat. Ang nanalo ng peace officer ng BOG Youth Ministry ay si Ate Joyce Evangelista. Ate Joyce, small but terrible. Hello po, ako po si Elisa Evangelista, ang peace officer po ng BOG University. Promise ko po na gagawin ko po kung ano mga responsibilities ko po. Po, thank you. Salamat po sa aming peace officer. Inalag po nila yan yung mga bata. Sila yung nag-elect sa mga officers nila. Para po sa community and outreach coordinator, so kung may magkakaroon po sila ng mga outreach, ang nanalo pong officer na maglilid sa kanila ay si Ate Fa Hortaleza. Hello po, I am Kanina President I Hortaleza. I am the Community Services Coordinator. Una-una po, thank you po sa tiwala, sa mga bumoto sa akin, and I promise to do my best. And I will serve with humility and commitment. Yan po. Thank you po. So yung next po na officer, siya naman po yung may mga events coordinator namin. Ang naboto po ng youth ay si Ate Zaira Evangelista. Sino po nag-send ng picture ko? Ano po, katulad po natin thank you rin po sa mga bumoto po ay nagtiwala. I'll try my best po na magpanan niya kahit medyo feel ko busy po ako. Okay lang. Thank you po. So sa akin naman po, yung next na officer, siya naman po yung sa social media. So ngayon meron na pong FB page ang Youth Ministry. So sa pamamagitan niya po yun, ang nanalo po na social media communications po ay si Ate Hana Paderilla. Good evening po. As the say, thank you po sa lahat ng bumoto sa akin and sa mga nagtiwala sa akin. Actually, hindi ko ina-expect kasi wala din ako yung sa botohan. And yun, thank you and I'll continue to serve this ministry and prayer. Thank you po. Ang binoto naman po nila sa coordinator ng Biblical Apostolate na magiging kasama po ni Brad Ronnie para sa mga activity po ng parish ay si Kuya Sean Taytay.
good evening po muna sa lahat. Thank you po talaga sa lahat ng tumoto. Thank you po sa tiwala niyo sa akin na kaya ko po dito. Especially po sa mga kaibigan ko, lalo na sa inyo, may tiwala po talaga sa akin. Dahil sa nalang nagawa ko. And sa lahat naman po na nandito, promise ko po, gagawin ko po lahat na kaya ko para magawa ko lahat ng mabuti, para makatulong, and para mas marami ko sila matutunan tungkol sa salita ng Diyos. Thank you po. Diba, napakaseryoso ng mga batang officers, nakakatuwa naman sila. So, sa ano naman po, ways and means, so para po magkaroon sila ng mga fundraising, para meron po silang funds. Ang binoto po nilang officer ay si Ate Angel Arellano. Nagulat sila sa mga pictures nila eh. Good day po everyone. My name is Angel Arellano. I am your Ways and Means Officer. First of all po, thank you po for voting me and trusting me po na maging officer. I am truly grateful po and honored. I will promise po na I will do my best to fulfill my duties po, and of course, sana po mas maging close po tayong lahat and mas magkala po natin yung isa't isa. Thank you po. Sana maging close daw kayo lahat at makilala niyo ang isa't isa. So, para naman po sa binoto nilang secretary ng group, si Ate Elaine Coronado. Good evening po. Thank you po sa pagboto sa akin. And I will do my best na maging ayos po yung mga sinusulat ko. Saka maging maayos po yung maayos po kami at mag-work as one at maging smooth yung pag-work po ng as a whole officer. Yun lang po. Thank you. Napakasipag ni Ate Elaine kasi yung una namin meeting online, after 10 minutes, may minutes na kagad. Napakasipag daw ang batang to. So, dalawa lang po, no? Yung Vice President at saka President po yung binoto nila. So, ang binoto po nila na Vice President at binigay ni Lord para maging ate at kuya ng grupo. So, unahin ko po yung Vice President, si Ate Sam Arellano. Good evening po. Gusto ko lang po sabihin, nagpapasalamat po ako sa mga nagboto po sa akin, sa mga nagtiwala po sa akin. I'm really grateful po. And I will do my best as a vice pres po. And sana po maging close po tayo. Thank you po. Nakakatuwa yung mga bata. Gusto talaga nila maging close sila lahat eh. So for President po, magiging kuya ng group ang magiging sa kanila. Nagagabayan namin mga nanay. So nagpapasalamat po ako sa mga parents from St. Francis, St. Vincent, St. Paul, lahat po ng mga tumutulong. Mga elders and core po na nagagabay sa mga youth. Si Kuya Noah Hortaleza, ang ating MVP sa basketball. Congratulations. Hello po, good evening po. Ako po si Noah Hortaleza, son of Chris and Christine Hortaleza po. Newly elected president po of the youth ministry. And first of all, I would like to thank po yung mga kasamahan ko po sa inyo, as well as our parents po na nagtiwala po sa akin, as well as sa mga fellow officers ko po, na kaya po namin mag-handle ng ganito. Yun po, the only thing I can promise po is that I'll do my very best to do what I have to do. Thank you po. Sila po ng youth. So yung youth po, magkakaroon po sila ng mga bibliarasal din po na activity. Tapos every 3 months, magkakaroon po sila ng get-together po para yun nga yung gusto nila, maging solid sila at magkakilala sila. Pero po yung mga kapatid nila na 12 years old and below, may online catechism po kasi na gagawin. Na dati na pong ginagawa yun ng Francis. So para po i-explain yung online catechism, ang magagay po kasi sa kanila ay si Ate Hazel. Para po sa online catechismo, ginawa na po kasi namin yan before sa St. Francis. So this time, itutuloy po natin siya at alam na po, eto po, we got quiz. Kasi before, kami yung teachers.
kanila pong tuturuan is yung mga 12 years old below. So, ini-invite po namin yung mga apo niya po, pamangkin, pinsan, mga kamag-anak niyo po, yung mga bata po. Online lang po ito. Kailan anong natigis ng kids? Every Saturday po ng 4 p.m. Again po, para po dun sa mga hindi naka-join for the youth kasi di ba po 30 above ito. So ito po yung magiging activity for the 12 years old below. And with this po, ayan po, so magkakaroon po ng isang from the youth na mag-storyteller, pero meron din pong magagay na parents. Tsaka ako lagi ako, every Saturday, nandun ako, together kung sino po yung ma-assign. For the first meeting, si Sis Rod, then ang magtuturo si Kuya Alex. Kuya Alex, ready ka na for Saturday. So si Kuya Alex po ang muna nating teacher for Saturday. Yung arrangement po ng storyteller is according sa nickname nila. Kasi sila yung nag-suggest. Para with that twist, hindi yung usually last name, di ba? So this time, according to nickname. And then, since pag-aaral po ito, magkakaroon din po tayo ng graduation every end of the year. So every Saturday, meron din po silang points system. Kung sino po yung teacher, magbibigay siya ng points, may parang star student. And at the end of the year, may graduation po sila. Meron din po silang nakukuha reward. Depende po kung ano yung magiging ranking nila. Kasi ano siya kumbaga sasabayan natin yung pasok ng school. Nag-aaral sila, pero this time every Saturday po siya. So, meron mga achievers. Usually, ganun po kasi binibigay namin award perfect attendance, most active, kung sino yung pinakamadaming points. Pero lahat naman po may makukuha award. Pero ang makakakuha po ng award, again po, yung mga guests natin na 12 years old below. Kasi sila yung magtuturo. So, yung mga apo niyo po, pamangkin, pinsan, pa-attendin niyo po dahil online. Isasend po namin ng link sa BOGCC na lang po na chat. Para lahat po, meron po ba dito mga may apo na 12 years old below pa? Hindi pa pinapanganak yung akin. Ayun, online lang po ito. Online. Again, online lang po ito. Tapos, maximum 1 hour lang po ito. And then, pakisabihan lang po sila yung mga attend. Wala po dapat ikatakot kasi yung sharing po daw is para nagwagwentungan lang po yung mga bata. So, mostly, Bible story po yung pag-uusapan. Then, siguro po yung reflection nila, ano natutunan. So, wala po maling sagot dito. Gusto lang po kasi namin, kaya namin ito ginagawa, para po yung communication ng youth, then yung masusunod sa kanila is nandoon na po. Kasi yung mga magiging guests po namin na 12 years old below, pagka nakita-kita, pwede po natin silang maging guest din po at kasama po sila doon. So, hindi na po virtual, pati sa personal, is magkakakilala na sila. So, yun po, again po, paulit-ulit po namin i-invite 12 years old below po na magkakilala nyo. Every Saturday po, 4 p.m. po. So, yun lang po. So, salamat po. So, pwede na siguro natin panoorin yung video para pakilala niyo po yung patron saint nila. Pero sino nga ba yung sa akin na kilala o ipanganak si St. Carlo sa Tondo. Italiano ang kanyang mga magulang na sina Andrea Cookies at Antonia Salzano. Kaya ilang buwan pa lang bumalik din sila sa Italy. Lumaki si St. Carlo dahil ang maraming millennial ngayon. Mahilig din siya mag-internet at maglaro ng video games. Pero dinibitahan ito sa loob ng oras kada linggo. Bata po kasi si St. Carlo Cookies na pinakita niya yung kanyang interest na makilala ng Diyos. Kasi at 5 years old, nagdadasal niya, nag-uusapyo, at the same time ay every after ng kanyang klase, pumapasok sa simbahan.
gumawa siya ng website para i-dokumento ang touristic miracles. Kumbaga, para siya naging influencer ng Diyos. So, nagdulog tayo ng life because there is kasi parents na lang, marami naman ng parents na hindi talaga sa dahil kay Saint Carlos ay talagang makalapit sila sa Diyos. Sa Bulacan, nakikita siya ng pagpilihan. Kapag after classes, at pag naglalakad, may makita siya na mahihirap, yung kanyang tao, talagang meron siya dahil talaga dahil yung kanyang love ng Islam ng Jesus hindi malayo sa katotohanan ng kanyang buhay. At nakikinegal, marami ang nakalilate sa buhay ni St. Carlo. Magtatanong ko, alam niyo ba ang ito? Paano yung master ko? Nakakalimutan po ako dahil yung sa mga ginagawa nito po online sa pag-evangelize sa social media po. Sa social media market, sa web, sa simbahan. Kung ano yung ginagawa ng mga kabataan na-experience din po ni Carlo sincerity, yung love, tapos yung mahilig po si Carlo sa Pokemon, sa football, sobrang lahat po ng ginagawa ni Carlo ay ginagawa niyo po sa kaibigan na kabataan very important po yung kabataan yung devotion po ni Carlo. Yung nga lang nagkaroon siya ng leukemia at maagang umanaw sa tagalagitiban noong October 12, 2006. Kung buhay siya ngayong 2025, kailan siya naging santo, 34 years old na sana siya. Mula nang imaw si St. Carlo Acutis, may mga ginagawa na nahiugnay sa kanya. Umagat siya sa kanyang blessed noong October 2020 matapos bumalik ang isang batang may sakit sa pancreas sa Brazil mula sa pagdilig ng intercession ni St. Carlo at nakanais bilang santo dahil sa pagaling ng isang na-aksidenteng babae sa Costa Rica matapos ipagdasal sa tunton ng millennial saint. April 2025 dapat ang original canonization schedule ni St. Carlo. Maraming pilgrims ang lumipad patungong Vatican City para kasaksihan ng pakisaysayang event na ito. Pero natapos po ito dahil sa pagpanaw ni Pope Francis. Pero worth the wait ang sunod na tagpo. September 7 ang tutuloy ng canonization ni Acutis na sabay ng sa pagbatang santo na si Pier Giorgio Frassati. Ito ang unang canonization nights na pinamunahan ni Pope Leo XIV. Nakadalo ang pamilya ni Acutis kasama ang kanyang magulang at mga kapatid. Bihirang mangyari ito sa kasaysayan ng simbahan dahil kadalasan, dekada hanggang 20 taon ang inaabot bago ma-canonize ang isang santo. Naging dito sa Pilipinas, pinabangan din ang canonization ni St. Carlo Acutis. So, nag-decide ako na i-host yung kanyang canonization dito sa parokya ng St. Clair. Sabi ko, magkaroon tayo ng veneration. Sa hapon, mayroon tayong veneration of the Lord, and then yung confession, and then yung banal na misa. At ngayong may bilay ng saint sa mundo, what's next? Dito na papasok ang papel ng mga devoto. At yung mga kabataan, panaganapin ang mga aral ni St. Carlo, online and offline. We have to proclaim truth and faithfulness. Saan magtayaran yung mga tama, yung mga bumubuti, yung kabanalan. Kaysa sa kasinungalingan, kaysa sa kabiliman. After po ng canonization, sinasabi ko po sa ibang members ng tropa na hindi ito yung pagtatapos ng mission natin. Ito yung actually start ng mission bilang isang promoter and both Colonel Police sa Philippines. Tawag po para sa ating lahat na hindi mahirap makakita ng kabanalan. Bakit po tayo mag-minsan to sa bawat ginagawa po natin sa araw-araw? I want to share
Napaka-inspiring ng buhay ni St. Carlos, no? May millennial saint na tayo. Bilang isang magulang, wala nang ibang mas masarapang pakiramdam na yung anak mo ay may malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi kahit saan siya dalhin, alam mo yun, wala kang maipapamana na, wala kami maipapamana na kahit ano, pero yung may iwan namin na maging malapit siya sa Panginoon, kahit ano sigurong mangyari sa buhay niya, panatag kami. So, para mag-share ng kanilang ano, paano ba sila na-inspire sa buhay ni St. Carlos? Nakaka-inspire ba? Saan nyo naman? Para mag-share po ng paano sila na-inspire ng buhay ni St. Carlos, si Ate Sam. Ate Sam, gusto mo na po mag-share? Excited ka na, nakita kita eh. Si Kuya Noah muna. Gentleman daw, si Kuya Noah. Ayun po, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Yung kwento po, sa kwento po ni St. Carlo Acutis, nakita po natin doon na parang according to his parents, hindi naman po sila ganun ka-religious na pamilya. However, parang bilang lang po sa daliri yung times na nagsisimba sila. Pero yung mga times po na yun, laging si St. Carlo po yung nag-i-initiate. Siya po yung nagsasabi sa parents niya na pumasok sila ng simbahan kasi gusto niya daw po mag-hello sa Diyos, ganun po. Or kaya nagsisend daw po siya ng, parang nagsisend ng halik sa simbahan. So, ayun po, bata pa lang po siya, nakita na po yung interest niya na mas mapalapit sa Panginoon. And then, he was blessed with a talent po sa paggamit po ng digital media. And ginamit niya po yun para matulungan po yung parish niya, para matulungan yung mga kapwa niya estudyante, at para rin po gumawa ng isang website where nagsishare siya ng iba't ibang mga milagro. So yun, nung fast forward, nung 15 years old po siya, 2006, nagkaroon po siya ng isang malubhang sakit. Nakakala po ng kanyang mga magulang ay normal na lagnat lang. Pero it turns out to be leukemia po. And then, after a week, namatay rin po siya. So he's widely known as the first millennial saint. And siya rin po ay kilala bilang patron saint of the internet. And super nakaka-inspire po yung story niya, especially for us na mga bata po, mga part ng youth. Ginamit niya po yung kanyang skills at talento para makapaglingkod. And it's very inspiring po to see someone use their talents and skills to serve the Lord. Parang super nakaka-inspire po siya. And because of his story, I'm looking forward to using my skills, kung ano po yung mga kaya kong gawin para makapaglingkod. I'm looking forward to serving while doing the things I love doing po. And yun, I hope na marami rin po mga kabataan kagaya ko ang na-inspire na sa ganang pamamaraan. I hope na yung mga talento natin ay huwag nating ipagkait dahil sa kanya rin naman ang galing yun. Let's use it to serve Him and para mas mapakalat po yung kanyang word. And the pinaka-takeaway ko po talaga sa kanyang storya is that if a kid like him can have that much faith, a kid like us can have that as well. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat po, Kuya Noah. So, nung namatay nga si St. Carlos, sabi niya sa mama niya, very well lived naman daw ang buhay niya. Kasi kahit ganun siya kaaga, masaya siyang lilisanin ng mundo kasi minaximize niya yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi everyday siya nagsisimba. Tapos dinodocument niya yung mga miracles. Hindi pala simba yung mga magulang niya. Pero dahil sa kanya, napalapit yung mga magulang niya. Kaya sana itong mga batang to ang maging way para mas yung mga magulang nila magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon as family, di ba, na mag-serve kay God. So, para po magbigay pa ng sharing na paano siya na-inspire na buhay ni St. Carlos ay ating Vice President, si Ate Sam. Good evening po. Yun ang yung story about kay St. Carlo po. Alam ko yun.
Saint Carlo, siya po yung parang batang alam niya kung paano po maging malapit sa Diyos. Alam niya yung way na, alam niya yung si God na parang alam niya po na yung Diyos na minamahal siya. Alam niya po na kung paano mag-serve kay God. Today po, I'm going to be sharing how am I inspired by the life of Saint Carlo. Saint Carlo Acutis was just an ordinary young person like us. Yet, he lived an extraordinary life rooted in faith, love, and service. What inspired me the most is how he chose to live fully for God even at a young age. San Carlo, isang kabataang nagpapakita ng posible ang kabataan, ang kabanalan sa makabagong panahon. Carlo died on October 12, 2006 at the age of 15. 1996 to 2006. Yun lang po. Maraming salamat po at magandang gabi po. So para pong mag-share din ng kanyang paano na-inspire siya ni St. Carlos ay si Kuya Sean. Good evening po ulit sa lahat. So mag-only sharing lang po ako tungkol kay St. Carlos. Na-inspire po talaga ako kasi bilang isang sakristan, naging sakristan din po si St. Carlos. Inspiration po siya para sa mga batang sakristan. Gumawa po siya ng maraming mabuti. And bilang po sakristan, kasama ko na po yung iba dito, dapat kami maging inspired sa kanya na palagi maglingkod. Especially, bata pa lang kami, marami pa kami magagawang mabuti. Si St. Carlos po, kahit sobrang bata na po, marami po siyang nagawang mabuti sa buhay niya. Lalo na hindi kaya na lagi mga magulo niya magsimba, kahit hindi sila mahilig. Para lang mas mapalapit sila sa Diyos at para lagi na silang pumunta sa simbahan, imbis na sa bahay lang. Tapos, sa 2018, si Pope Francis po, dineclare si St. Carlos Venerable. Ibig sabihin po nun, kapag nakagrant po siya ng miracle, pwede na po siya i-canonize bilang santo. Tapos noong September 7, 2025, i-canonize po siya ni Pope Leo XIV as saint dahil siya ay nakagawa ng ilang miracles. Nalaman natin na may miracle siya dahil sa mga kwento ng mga ibang kabataan. Kaya kung kaya ni St. Carlos gumawa ng miracle, kahit 15 pa lang siya, kaya nating mga kabataan na gumawa ng maraming mabuti. Dahil tayo nandito pa at nabubuhay pa rin tayo. Si St. Carlos, kahit wala na siya, marami pa rin siya nagagawa para sa atin. At saka, bilang bata, dapat alam natin yung mga pagbubuting gawain ng Diyos. Dapat alam natin na siya yung Ama natin. Dapat maniwala lagi tayo sa Kanya at magsimba. At dapat lagi tayo nakikinig sa Kanya, imbis na mag-cellphone, imbis na manood. Kaya, yung paniniwala po talaga sa Diyos, tinupad po talaga ni St. Carlos. Kahit bata-bata pa na po siya, nagsakristan siya, palagi po nagsimba, nagdasal, lahat po yun. Kaya kung kaya po niya, kaya po natin lahat, kahit matanda man, bata, kaya po natin maniwala sa Diyos, kaya po natin gumawa ng mabuti, at kaya po natin maging santo sa sarili nating paraan. Kayang-kaya namin yan, Kuya Sean. Para ko sinabi na, kaya magsimba, may taas ng kilay magsimba tayo. So, mag-share din po ng kanyang, paano siya na-inspire. Si Ate Elaine. Gaya po ng sinabi ng iba, paano po ako na-inspire is, katulad po ni St. Carlo, may calling siya kay Lord, and like all of us, may calling tayo kay Lord, and nakita natin kay St. Carlo na sinagot niya ng buong puso kahit may pinagdadaanan siya. And tayo, as a youth,
ngayon pa lang may calling na tayo kay Lord. Hindi pa natin fully alam kasi pag fully alam na natin, edi syempre, paano natin ma-trust si Lord? Kaya hindi pa natin alam is because kailangan muna natin ibigay yung trust kay Lord at i-surrender. Katulad ng ginawa ni St. Carlo. And hinihingi lang naman kasi ni Lord yung puso mo. Wala siyang pake sa nangyari sa past mo, wala siyang pake kung ano nangyari sa'yo, or like gusto niya lang talaga yung puso mo and He wants your full yes. Ayaw niya ng half-serve. Ayaw niya ng magsiserve ka lang sa Sunday. Gusto niya magsiserve ka talaga sa kanya ng araw-araw. At saka, yun nga, yung kay St. Carlo, araw-araw siya nag-serve. Kaya nga sinabi sa wala, di ba, na okay siya sa life niya. His life is fulfilled. Kasi, true satisfaction is makahanap lang talaga kay Lord and wala sa iba. Hindi sa mga bisyo, hindi sa mga academic achievements. Kay Lord talaga makahanap ang true satisfaction. Yun lang po. Thank you po. Amen. Sana nung bata ako, ganyan na rin ako, no? Na-late ko na si Lord talaga ang pupuno sa buhay natin. Wala nang ibang tayong hahanapin, kundi siya lang. So, ang mag-share po, ito, sobrang excited na ako eh. Kasi excited na rin. Excited, Kuya Alex. Mag-share. Gaya nga po yung sinabi ni Sean, imbes po mag-cellphone si St. Carlos Acutis, nagsisimba pa rin siya kahit may mga gadget na po siya. Tapos siya pa rin, kahit bilang po sa daliri yung pagsisimba po niya, nagsisimba pa rin po siya. Hindi ka na magsisimba, Kuya Alex, no? Gusto nitong mag-share si Ate Rhea. Ate Rhea, mag-share na. Hello po, good evening po. Yung pinaka-na-inspire po ako tungkol po sa buhay ni St. Carlo Acutis po is yung kahit po na sandali lang po sandali lang po siya nabuhay dito is para po sa kanya is fulfill na po yung purpose niya po sa buhay kasi po through his talent po is nakakapag-serve na po siya kay God and parang na-fulfill niya na po yung pinaka gusto niya pong gawin sa buhay. Kaya po siguro yun po, dun po ako pinaka na-inspire kasi po sa young age niya po is alam niya na po na serving to God po is parang nakakabuo po talaga po para po sa buhay na. Yun lang po. Thank you po. Salamat, Ate Rhea. Si Kuya Sander, mag-share din. Na-inspire po ako kay St. Carlos. Kaya naman po pala nating maging mabuting tao kahit bata pa lang po. Kaya naman nating mag-serve sa Panginoon kahit nasa 5 years old pa lang po tayo. At nagagamit niya po lahat ng talent niya, ng kaalaman niya, lahat ng ginagawa niya bilang isang maging mabuting tao po. Ayun na. Short lang si Kuya Godwin. Meron niya, na-inspire ka. Ate Gia, last na. Last na po si Ate Gia. Actually, parang magka-press po kami dahil na-team niya po, cutest, tapos ako po, cute. Joke lang po. Na-inspire po ako dahil may time daw po na over daw po yung kindness niya. May time daw po na yung kaklase niya daw po nabubuli dahil daw po sa sakit.
nabubuli daw po yung kaklase niya. Tapos, he stood up for him daw. Kahit di naman daw po sila magkakilala. Pinaglaban niya po siya. Kahit, alam niyo po yun, kahit small act of kindness, nakaka-proud po sa kanya. Kasi, iniisip niya po yung iba. So, salamat po sa lahat ng nag-share. Na-inspire po tayo lahat sa buhay ni St. Carlos. No? Maraming salamat po. So, hinihingi po namin ang suportan niyo pong lahat ng mga parents para po magkaroon sila ng mga activities pa. At darating ang panahon sila naman po yung magiging ME. Kami naman ang magiging seniors. Yun po. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Thank you, Lord. Dumako na po tayo sa pag-aalay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagmamahal at biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Naway ang maging kasangkapan nito para palaguin at ang iyong mabuting gawain at mas makapagbahagi ng tulong sa kapwa. Naway pagpalain mo rin ang mga nagbigay, pati na rin ngayong gabi, at pati na rin ang mga hindi nakapagbigay na magkaroon sila ng pagkakataon na makapagbigay sa susunod. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord.
God is good all the time. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakakatuwa naman. Sorry, late ako. Na-miss ko yung joyful ninyo. Sabi ko, hindi ko nakita yung mga kids na sa harapan nag-joyful songs. Anyway, nagpipray ako kanina. Late ako nakaalis sa office. Pero nakakataba ng puso kasi makita natin sila, no? Salamat talaga sa mga parents, grandparents nitong mga kids na to, ng brothers and sisters din natin na hopefully talagang madadagdagan pa. Diba? Sabi ni Sir Hazel, tsaka ni Sir Rod, we are, inviting all of us, no? Pwedeng, eto na yata yung ating mission ngayong year, no? Mukhang mas marami pa ang youth kaysa all this na. Hindi, joke lang. Anyway, yun nga, maraming salamat sa inyo, ha? At siguro sa next cycle uli ng ating, mas exciting ulit, no? Marami kayong nakapag-Bible, ano ba sila kanina? Short? Hindi pa. Siguro next. Oo. So, yun po, paalam ko rin na every Tuesday po, instead na tayo magsimula ng 7:30, 6:30 po kasi sila, meron silang short Bible study. So, alam na rin po dito na ipaalam ko na mas maaga-aga ng konti dahil yung mga youth, para may time sila, no? Habang may schooling na kasi, di ba, kahit at least once a week, yun po. So, maraming salamat sa inyo, kids, kay Sister Rod and Brad Erwin, sa katagumpayanan ng itong ating BOG Youth Ministry. Palakpakan po natin sila. May ilan lang po tayong mga announcement. Salamat din po pala sa ating Sports Fest na napakasaya, napakatagumpay din po. Salamat sa lahat na nag-participate. Doon sa mga hindi, na-miss nyo po. Sobrang masaya. Sana maulit-ulit, no? So, maraming nag-comment na masaya naman. So, yung pong ating tentative date ng LSS, baka hindi muna, baka ma-postpone po muna, no? Doon nalagay ko lang po dito. So, na po muna yon. And then, next, natin po, activity, yon next, August 8 pa naman po. Pero malapit-lapit na rin po yung ating BOG anniversary. So mas masaya yon kasi kasama na. Kasama na ang mga youth. No? So, looking forward, kasama ba sila? Hindi. Pero pag-usapan po natin, pag-usapan po namin sa meron kami sa Saturday na core meeting, so pag-usapan po natin yon. And then yun, October 10 to 11, yung BOG team building. So looking forward pa rin po ito, yung mga activities natin, no? So kasama siguro ang mga youth dito kasi nakakatuwa itong mga youth na to. Sa mga pa lang nila, sa mga itsura nila, nakaka-inspired na. How much more ba yung nag-share sila, no? Kung lahat mag-share, baka, natalo pa tayong mga senior. Kayo na yung next generation, sabi nila. Talaga, totoo yan, no? Kaya talagang, ito na po yung mission natin, kaya siguro talagang binuhay uli natin ito. Kasi kailangan talaga may mga kasunod na tayo eh. Kasi baka kami, next, uugod-ugod na, paano na yung ating BOG? So, hindi pa naman, si Lord ang natin lakas, kaya, di ba, dito pa rin tayo. So, salamat talaga. So, yun po, next week po, St. James ang sponsor, ACTS po yun. Tapos, i-mention ko lang din po, next month sa Thanksgiving Mass natin, sabi ni Father, dapat talaga tayo as nagjo-join ng Mass, tayo na yung, wala na daw pong commentator, lector na lang. Kasi hindi daw po tayo sumasagot. Hindi naman tayo hindi naman tayo minsan-minsan lang nagsisimba, nakikita naman niya lagi tayo. So lector na lang daw po, wala nang commentator, kasi tayo na yung sasagot. No? So reminder lang po yan para alam natin lahat.
Yun po. Maraming salamat po ulit. Sana next week, puno po ulit tayo. Ano po? Ang mga youth talagang in-expect namin na ang attendance, ha? Thank you sa inyo and congratulations sa successful na first time na sponsoring nyo, ha? Okay, thank you. Lord. God bless po sa ating lahat. Pag-ingat sa buhay. Palakpakan muli natin ang Panginoon.